Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. Sa video ito ay share ko sa inyo yung paggawa ko ng napakalambot na multipurpose dough. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share naman ang ating video at pakisubscribe mo rin po ng aking channel kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So ayan, bali sundan nyo lamang po yung aking gagawin. Simulan na po natin. So ayan, bali sa unang ingredient sa ating mga sangkay is gumamit ako ng asukal. Naglagay tayo ng asukal, asin at powder milk. Sunod ay maglalagay tayo ng egg yellow. So ayan, bali tansya lamang po yung ating egg yellow mga sangkay na hindi sobrang dilaw ng ating magiging dough. At sunod ay naglagay tayo dyan ng vanilla. At next ay lard. Sunod ay margarine. At tubig. So bali pag nilagay nyo yung mga ingredients sa aking nabanggit mga sangkay ay haluin muna natin. Bali tunawin muna natin ng maayos itong ating nilagay na asin at saka yung ating asukal. Bali, mix muna natin ng maayos mga sangkayan bago natin ilagay yung ating So, bali yung ating ingredients para na nakalagay sa ating screen mga sangkay is pang 3 kilos po yan. So, bali hindi ko na po siya kinonvert sa cups dahil marami po yan. Dahil kung gagawa tayo ng marami is mas maganda po gagamit tayo ng grammars or kilograms. Kasi kung cups ang gagamitin nyo is baka malito kayo pag marami. So, bali gagawa na lamang po ako ng ibang lista dito sa ating description. Puntahan nyo na lamang po yung pang 1 kilo. Bali, i-convert ko na rin po yun sa cups kung sakaling hindi marami ang inyong gagawin. So yun mga sangkay, bali sundan nyo lamang po ng mabuti yung aking ginagawa. Huwag basta-basta magpa-fast forward mga sangkay dahil ang video na to mga sangkay is lahat po nakadetalye na. So kung meron po kayong mga katanungan ay mag-comment na lamang po kayo para aking masagot po ang inyong mga katanungan. So huwag basta-basta mag-fast forward mga sangkay ha, para kung sakaling gagawin yung recipe na ito ay masundan nyo po ng tama. Double check po ang mga recipe na inyong ilalagay para maiwasan po yung pagkakamali. So ayan, next step natin kapag natunaw na natin maayos yung ating asukal at saka yung asin, ilagay na natin yung ating 3 kilong harina at isabay na rin natin yung yeast. So ayan, bali haluin muna natin yung harina at saka yung ating yeast at bali bubuhin na natin ngayon itong ating minamasa na dough. So bali inuulit ko 3 kilo yan. So ayan, papakita ko sa inyo mga sangkay yung nagmamasa tayo ng 3 kilo na may gamit tayong gloves. So yan na, 3 kilo pa lang yan mga sangkay, pero halos ano na yung ating gloves, maabot na. Ayan, papasukin na yung ating gloves niyan mga sangkay ng harina. So ganyan po mga sangkay na sinasabi nila na gusto nilang makita na nagmamasa na naka gloves. Ayan. Ayan. Kaya paano pa kaya kung maramihan na yung minamasa mga sangkay? Yan, gumamit ka man dyan ng gloves mga sangkay. Pag halimbawa nagmasa ka na 5 to 6 kilos, hindi nakakayanin ng gloves na yan, talagang mapupunit na yan. Yan. Kasi walang mixer. Pero kung meron tayong mixer mga sangkay is hindi na kailangan ganyanin yan kasi mixer na yung magbubuo dyan ng ating dough. Pero pag mano-mano talaga mga sangkay, hindi talaga uubra kapag mag-gloves ka. Talagang mabubutas po yan. At papasukin po yan ng harina. Dahil lalong-lalo na kung marami. Yan, 3 kilo pa nga lang yan. No? Halos maabot na yung dulo ng gloves natin dyan. So, bali, bubuhin lang natin yan mga sangkay at gagamitan natin yan ng dough roller sa pagpapakinis itong ating masa. Dapat yung ating masa mga sangkay, pag gagawa kayo ng multipurpose dough ay malambot po dapat. Yan po ang sekreto ng mga tinapay na malambot. Kailangan yung dough nyo syempre dapat malambot. Kasi kung matigas yung dough nyo, hilaw pa nga matigas na, paano pa pag linuto na? Mas lalong matigas yan. Kaya dapat yung dough nyo, habang ginagawa nyo pa lang, dapat is malambot po yan. So ayan, dapat alalay lang din nating pampaalsa dyan para hindi po tayo alsahan ng ating dough habang nagpuporma tayo ng ating tinapay. So ayan, bali inuulit ko, gagamitan natin yan ng dough roller sa pagpapakinis. Advantage po ng may dough roller is hindi tayo mahihirapan sa pagpapakinis mga sangkay. Madali natin mapapakinis yung ating minamasa. Yan, ganyan lamang po kasimple ang ating paggawa ng ating multipurpose dough. At sa puntong ito ay mamakinahin na po natin. So yan, ito yung ating dough roller. Ayan, may katagalan na yung aking dough roller mga sangkay. Malaking mahabang panahon na yan sa akin na nakakatulong yung dough roller ko na yan. Napakatibay po niyan. So ayan, bali kung sakaling kayo ay magpa-practice sa paggamit ng dough roller,
ay dapat ay mag-iingat po kayo dahil hindi po basta-basta ang paggamit niyan. Yan, dahil puro bakal po yan, yung umiikot na yan. Yung nilalagyan natin ng do. Kapag pumasok po inyong kamay dyan, ay sigurado pong may kalalagyan po talaga. Kaya kung sakaling kayo ay magpa-practice sa paggamit ng roller na yan o do roller na yan, ay dapat ay may nakagabay po sa inyo. Dapat may nakatingin, may nagtuturo or may nagtuturo po sa inyo para hindi po kayo maipit nitong ating makina. So ayan, ganyan lang ma'am po yung pag makina natin yan mga sangkay. Huwag nyong ilalagay ang inyong daliri dun banda sa butas dahil talagang ano yan, papasok po talaga yan. Bali mag-iingat lamang po kayo sa paggamit ng mga equipment natin dahil malalakas po yan. Isipin nyo, kahit nga po isang sako dyan, kayang-kaya yan paikutin. So bali yung ating next step mga sangkay kapag atin na napakinis itong ating do ay syempre cut na natin. Ayan, dapat yung ating lamesa is may nakapahid na po siyang lard para po pag linagay nyo ang inyong pinakinis na do ay hindi na po didikit yung ating do. So ayan, bali cut na po tayo ng ating do. Ayan, bali ang cut pala ng ating do ay 27 to 28 grams. So bali ang bentahan ko niya mga sangkay is 5 pesos. So bali nga pala kailangan natin gumamit dyan ng timbangan. Pero hindi naman lahat mga sangkay is titimbangin nyo dahil napakarami niyan. Kailangan nyo po yung tansyahin mga sangkay para po mas mapabilis ang inyong pag-cut ng inyong do. Dahil kung lahat ay titimbangin nyo sa dami niyan, baka po abutan kayo ng alsa niyan. Nagka-cut pa lang kayo or nagpuputol pa lang kayo, alsado na. Mahihirapan na po kayo magporma nun mga sangkay kung sakaling aabutan kayo ng pag-alisa ng ating do. Bali maya mga sangkay, isi-share ko sa inyo kung magkano yung posibleng maging benta natin dito sa ating do na 3 kilos. So bali nga pala itong ating do na pang multipurpose do, mga palamanan, is hindi naman po nagkakalayo ito ng timpla sa ating monay. Dahil yung monay natin is walang palaman kaya medyo mataas siya sa sugar. Itong ating multipurpose do is may palaman kaya sa sugar natin is nagbawas tayo dahil maglalagay naman tayo dito ng palaman. Kaya hindi naman po nagkakalayo dito yung ating mga ingredients dito sa ating multipurpose do at saka sa ating monay. So bali kung sakaling gagayahin nyo itong aking recipe mga sangkay, sundan nyo lamang po ng maayos ha. Huwag kayo basta-basta magpa-fast forward. At kung meron kayong mga katanungan ay comment nyo lamang po. Ay masasagot ko naman po yan kung sakaling mabasa ko kagad ang inyong mga comment. So ayun, paki-like at share po ng ating video ha. At paki-subscribe na rin po, paki-suportahan po yung aking channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking channel. So ayun, bali yung ating kumpletong recipe mga sangkay, puntahan nyo na lang po sa ating description. Kung sakaling hindi naman marami ang inyong gagawin, mga 1 kilo lang, ay maglalagay na rin po ako ng ingredients ng mga sukat para sa 1 kilo. At i-convert ko na rin po siya sa cups para kung sakaling konti lang gagawin nyo ay hindi kayo mahirapan gumamit ng para sa cups ng mga sukat. So ayan, bali una natin gagawin sa ating multipurpose do is pandikoko. Kasi mga sangkay, napakasimple, di ba? Ayan, babalutin mo lang yung ating palaman na nyo. Ayan. Kung sakaling kayo gagawa ng ating tinapay mga sangkay, hindi nyo kailangan magmadali. Iba pa rin talaga kapag nasa tamang forma yung ating tinapay. Kailangan talaga simula sa ating paggawa ng do, maganda yung ating pagkakagawa ng do. Siyempre yung pagporma, dapat nasa tamang forma. At yung ating tamang pagpapalsa bago natin isalang, dapat maayos yan. At sa pagluluto, siyempre kahit gaano kaganda ng forma mo, kahit gaano kaganda ng do mo, kung palpak yung pagkakaluto ay useless po lahat ng una mong step na magandang pagkakagawa. Kung sa pagluluto ay pumalpak ka. So ayun na, maayos ang ating paggawa ng do, pagforma, pagluto. Ngayon pag-display na lang yan, ayusin na rin natin. Yung kaaya-aya tingnan. Meron kasing na basta makalagay lang sa display. Diba yung parang ang kalat tingnan. Iba pa rin yung simula talaga sa paggawa hanggang sa pag-finish product or display. Dapat maayos yung pagkakatrabaho. Ganun po talaga dapat sa sa bakery. So bali, punta na tayo sa ating susunod na gagawin. So ayan, nagbalot tayo ng palaman na butter. Yan, bali yung ating nga palang susunod na gagawin is cheese milk.
So, mga simpleng tinapay yung ating sinishare mga sangkay, napakadaling gawin dahil ito rin yung yung mga pangmasa na tinapay, mura lamang po. Mag-aabot kaya yung presyo. So ayan, bali pagkatapos ating balutin yung ating palaman mga sangkay, bali niroll natin yung ating masa na may palaman. So ayan, bali ganyan yung aking proseso ng paggawa ng cheese milk. So, bali meron tayong 30 pieces na cheese milk na gagawin. So kapag nagawa nyo na yung mga ganyan mga sangkay, na forma nyo na lahat yan, ay bali hihiwaan natin yan. Bali hiwaan natin sa gitna. So ayan, ganyan yung ating simpleng paggawa ng cheese milk. Unang ginawa natin is pandikoko, meron tayong 60 pieces. At ito naman yung ating cheese milk, 30 pieces. So ayan, bali kung sakaling kayo ay magbe-bakery mga sangkay, ito yung mga simpleng idea. Sakaling kayo ay magsisimula ng pagnenegosyo ng bakery. At ito ang pinaka madaling gawin na tinapay. Ayan, babalutin nyo lang yung ating palaman na butter. Roll nyo lang. Yan, Spanish bread. Madaling gawin pero hinahanap-hanap yan mga sangkay. Dahil sa ang palaman niya, masarap ng palaman yan dahil medyo mamasa-masa yan kapag naluto na. So ganyan yung ating simpleng paggawa ng Spanish bread. Yung ating mga tinapay is pangmasa. Talagang abot kaya lamang yung ating mga presyo. 5 pesos. Pwede nyo rin gawin yan 6 pesos mga sangkay, lalong-lalo na kung kayo ay nangungupahan sa sa mga commercial space. So hindi kayo pwede doon ng presyo kasi baka malugi kayo kapag sobrang baba ng presyo nyo sa presyuhan nyo sa tinapay. Kailangan nyo pong mag-costing mga sangkay sa bawat tinapay na inyong gagawin para siguradong hindi kayo malulugi. Kaya tayo nagnegosyo is para tayo ay kumita. May kikitain tayo. Hindi pwedeng lang, makukuha lang natin yung ating puhunan. Hindi pwedeng ganun. Kasi sayang yung ating pagod. Bukod doon yung mga expenses natin na minsan hindi natin isasama sa sa mga pamasahe, mga ganun. Minsan nakakalimutan natin isama yan sa mga expenses eh. So ayan, bali yung ating Spanish bread is meron tayong 45 piraso. So ayan, bali sa isang tray yung ating salansa ng Spanish is 15 piraso. Huwag nyong dadamihan masyado para hindi magsiksikan. Mawawala kasi sa forma yun mga sangkay kapag siksikan ang paglalagay nyo ng tinapay sa sa inyong tray. So, sa ating Spanish is 15 piraso sa isang tray yung aking paglalagay. So ang ganyan yung ating simpleng paggawa ng Spanish. Next ating gagawin is simpleng tinapay din. Pusit yung tawagin sa iba, choco roll or silang. So ayan. Ganyan po yung pagporma niya. Para ka rin gumawa ng Spanish. Yan, roll nyo lang. Ganon din yung pagsalansan sa ating tray, 15 piraso para hindi po magsiksikan, hindi mawala sa forma. Ayan. Medyo alsado na dyan. Alsado na dyan yung aking dough mga sangkay dahil nagbibideo. Kaya mahirap minsan kapag gumagawa ako ng content. Naaabutan ako ng alsa. Pero ayos lang, worth it naman dahil nakikita ko naman na maraming nagko-comment na marami naman natututo kahit papano. Kahit mga simpleng recipe lamang yung aking nababahagi, kahit papano ay nakakatulong din sa iba. So bali yung aking palaman na chocolate na mga sangkay, kung mapapansin nyo, is tira ko lamang po yan sa palaman ng Spanish. So yung tira ko ng palaman sa Spanish is nilagyan ko lamang po ng food color at saka original cocoa. At nag-add ako ng konting tubig. So ayun, hinalo ko lang. Yan, para wala akong na-stock na palaman. Iba pa rin mga sangkay kasi kapag yung palaman natin na ginagamit is bago. Masarap po talaga masyado kapag bagong gawa yung ating palaman. Yung ating gagamitin mismo sa ating tinapay. So ayan, dyan sa part na yung mga sangkay is yung huli nating forma ng ating tinapay sa ating multipurpose dough, yung ating ensaymada. Tag 15 pesos yan mga sangkay. Bali meron tayo niyan 18 piraso. So ayan, ganyan yung kapag forma mga sangkay sa plancha na diretso. So ayan. At syempre, paalasahin muna natin yan bago isalang ha. Yan yung ating pandikoko, 60 piraso. Yan yung ating choco roll, 45 pieces. Spanish natin, 45 pieces. At meron tayong cheese milk, 30 pieces.
ating cheese meal ko, 30 pieces. At meron din tayong ensaymada na tag 15 pesos, 18 pieces. So ayun mga sangkay, bale yung ating computation dyan mga sangkay para sa ating 3 kilos. Isang presyuhan natin dyan ng tinapay is 5 pesos. Yung ating mga pandikoko maliban lamang sa ating ensaymada. So ayun, bale posibleng benta natin dyan is 1,170 kung sakaling ating mauubos yung ating tinapay na 3 kilo. At ang posible naman nating benta para sa 1 kilo ay 390 pesos kung sakaling mauubos nyo ang tinapay. So ang ating mga tinapay mga sangkay is tag 5 pesos lamang po sa akin dyan mga sangkay, yung aking presyuhan ha. Pero kayo po ay mag-costing po dapat kayo dahil napakahalaga po ng costing para malaman nyo po kung magkano ang inyong magiging puhunan. Para alam nyo rin kung pasok pa ba sa 5 piso ang inyong tinapay or hindi na. Kasi kung hindi na, ay pwede naman po kayong magtaas ng presyo. Ganun lamang po yun mga sangkay. Importante po na malaman nyo kung magkano ang inyong puhunan. So ayun mga sangkay, hanggang dito na lamang yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Paki-like at share na lang po ng ating video at paki-subscribe na rin po. Thank you!